Samantala, sinimulan ng dalhin ng mga bigas mula sa contract farming ng National Irrigation Administration o NIA patungo sa mga Kadiwa Center dito po yan sa Metro Manila. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kasalukuyan ng dinedeliver sa Kadiwa ng Department of Agriculture para ibenta sa mga Kadiwa Center ang mga bagong ani ng bigas mula sa mga contract farmers ng Central Luzon o ang Region 3. Ang mga farmers group sa ilalim ng National Irrigation Administration na mga Irrigators Farmers Cooperative at tinawag itong Bagong Bayaning Magsasaka at NIA tungo sa makabagong Pilipinas. Ang mabango at masarap na bigas ayon kay Region 3 Director Engineer Josephine Salazar aabot sa nasa 2 truck ng mga bigas at kasalukuyan na ngang idinedeliver ng mga contract farmers at ito ay mula sa Bulacan na dadalhin naman sa Kadiwa sa Metro Manila para maibenta ng mas mura sa presyong 29 kada kilo. Matatandaang ipinangako ng Administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at NIA Administrator Ed Gilier ang murang bigas para sa mahihirap na pamilya, lalo't nasa gitna tayo ngayon ng inflation ang ating bansa. At pangunahing tinamaan ay ang presyo nga ng bigas. Inaasahang unti-unti nang bababa ang presyo ng bigas ngayong katapusan ng Agosto dahil nga ang ilan sa mga magsasaka ay aani na at padating na rin ang inangkat na mga imported na bigas. Ang Region 3 ay isa sa mga sumuporta sa naturang programa ng NIA. Nasa 1,500 hektaryang palayan sa Bulacan ang nasa ilalim ng contract farming habang una ng nakaani ng palay ang nasa 100 hektarya na mga sakahin ng palay dito nga sa bahagi ng Bulacan. Hanggang sa katapusan, inaasahan ang dagsana na pag-ani ng mga contract farmers. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Nalansag ng Police Regional Office Cordillera ang 2 potensyal na private armed groups o PAGs at mahigpit na binabantayan ng 5 iba pa sa lalawigan ng Abra. Sinabi ni Procar Regional Director Brigadier General David Peredo Jr., 34 na miyembro ng 2 grupo ang pumayag na sumukat isuko ang kanilang baril sa PNP. Binigyan din ng opisyal na walang private armed group sa Cordillera subalit may mga natukoy na potential groups na patuloy nilang sinusubaybayan, partikular sa lalawigan ng Abra. Anya hindi naman sila nagpapabaya lalo na't may na-monitor na sila na pananatili ng mga naturang grupo. Sinabi naman ni Colonel Damian Orsim, hepe ng intelligence group ng Procar, may inisyal na siyam na potential PAGs sa 8 bayan ng Abra. Kinabibilangan nito ng 50 miyembro. 34 sa kanila ay sumukat, 14 na baril ang kanilang isinuko. 3 ang namatay at meron pang 16 na nanatiling miyembro ng PAG. Kaugnay nito, sinabi pa ni Peredo na magtutungo siya sa lalawigan ng Abra para makipagpulong sa mga kilalang politiko para hanggat maaga ay maibsan ang namumuong tensyon bago muling maghain ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre ang mga tatakbong opisyal para sa susunod na halalan. Ito si RH41 Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay sa pamamaril ang biktima na nakilalang si Tony Joe Coquia, 33 anyos, residente ng Barangay Libsong, West Dingayen, habang ang suspect ay kinilalang si Billy J. Diaz Isguera, 24 anyos, land surveyor at residente ng Paras Street, Bunuan, Lisit, Dagupan City na mabilis na tumakas. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, nagtagpo sa Baywalk sa Barangay Baybay Lopez ang suspect at biktima para pag-usapan ang hindi nila pagkakaunawaan at dakong alas 6:45 ng gabi. Natapos ang pag-uusap nila at nang makasakay na sa kotse ang biktima, sinundan ng suspek at binuksan ang pintuan sa driver's side at malapit ang pinagbabaril na ito'y nasaksihan ng live-in partner niya na si Jessica Binluan at isa pa nilang kaibigan na kasama sa kotse nang mangyari ang insidente. Agad namang nadala sa ospital ang biktima na idineklarang dead on arrival ng attending physician. Dating alitan ang nakikitang motibo ng mga investigador sa krimen.
Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na bibigyan niya ng pagkakataon ang bagong itinalagang Davao City Police Director na si Police Colonel Hansel Marantan na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtiyak na magampanan niya ang kanyang mandato na garantihan ang kapayapaan at seguridad ng lungsod. Ayon kay Duterte sa kanyang State of the City Address Martes, Agosto 6, 2024 na hindi niya aprobado ang appointment ng kontrobersyal na pulis. Ito ay matapos magtalaga ang Philippine National Police o PNP ng 3 police colonel sa loob lamang ng isang araw na humalili sa papalit, habang puno rin ng kontrobersiya ang pagtalaga kay Marantan dahil sa pagkakasangkot nito sa 2013 Atimunan Massacre. Sa kabila nito, sinabi ni Mayor Basti Duterte na hinamon niya ang hepe ng DCPO na tiyaking magpapatuloy ang kapayapaan sa Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.